Amen. Palakpakan nga po natin si Lord. Amen. Ang sarap pakinggan ng mga testimony po. No? Ang Diyos po natin ay everyday we do not deserve the goodness, pero everyday po andun po yung kabutihan ni Lord sa buhay ng bawat isa. Katapatan po niya. Amen? Sige po, tayo po lahat tayo tumayo and let us open in prayer bago po tayo dumako sa ating discipleship training for tonight. Let us all pray. Panginoon, salamat po muli sa masarap na fellowship, O God, that we can be here, Lord. Kasama ka po namin, Panginoon. Ikaw po ang pinakamahalaga na bisita po namin sa gabi na ito. Kaya we just want to welcome you, Lord. And we just want to ask, Lord, that you be with us. Guide us, Lord. Teach us, O Lord, sa aming pong pagbulay-bulay ng iyong salita, ng aming discipleship training, Lord. Gamitin niyo lamang po, Lord, according to your will, O God. And Lord, bless, Lord, your people. Bless niyo po ang aming mga online viewers na kasama po. Even po, Lord, yung padating pa lang o yung mga hindi po makakarating, ay samahan niyo po, Lord, ang bawat isa sa kanilang tahanan. Minsan pa po, Lord, we honor you, we magnify your name. We lift you up, O God. Ito po ang aming dalangin. In Jesus' name we pray. Everybody say, Amen. Sige po, makakaupo po tayo. And we will continue po dito po sa ating lessons sa libro po ng ating pastor, si Pastor June Malaso, na ang title nga po is called Images of Grace. So again, we are still on our lesson 2. Amen? Kung magtataka kayo, bakit ang haba? Sabi nga po natin, huwag nating madaliin. Dahil masarap pong himay-himayin natin. I'm praying pagkatapos po natin ng libro na ito, ay meron po tayong po pwedeng mga available na maibibigay po na libro. Para kung gusto nyo po ay balik-balikan, ay meron po tayong babasahin. So again, we are still on our lesson 2, which is called Living the Normal Christian Life. So ano daw po ba yung normal sa isang nakakilala na? Amen? Sabihin mo nga sa sarili mo, normal ba ako? Normal. Amen? Yes! Baka may duda pa tayo. So, we are making sure, kasi po, no, napakahalaga na siguraduhin mo yung pananampalataya na natanggap mo, na meron ka. Ito po ba ay totoo? Ito po ba ay genuine? Sino rito yung ayaw magkamali? Lahat naman tayo ayaw magkamali. Maraming beses na tayo nagkamali. Amen? Pero yung bagay na patungkol sa kaluluwa, sa eternity, yun daw po dapat ang wag na wag tayong magkakamali. Okay? Naalala ko po yung isang post doon sa FB. Ni-explain niya yung words na death. Okay? Siguro po, na nakita ninyo ito, narinig. Yung D, ano yung sabi sa D? Depart. Okay? Kasi lahat naman tayo ay aalis no? Ibig sabihin ng D, kapag namatay ka, ibig sabihin na una ka na. Kaya nga depart. Okay? Tapos yung E is called eternally or eternity. Ibig sabihin, yung pupuntahan mo, hindi ka na makakabalik ulit. Ibig sabihin, pag pumunta ka doon, diretso ka na doon kasi yun ay wala ng katapusan. Eternity, okay? And then, ang susunod po is A. D-E-A. Ano ibig sabihin ng A? Abandon. Meaning to say, wala kang po pwedeng dalhin. Sino rito, di ba, pag nakakita tayo ng mga nililibing, wala naman tayo nakikita na dala-dala nila. Amen? Wala tayong po pwedeng dalhin maliban sa ating sarili lamang. Okay? Kaya nga po yung T is travel Kaya lahat tayo ay naglalakbay. So, ibig sabihin, yung paglalakbay na yun,
pupunta ngayon tayo sa age. Okay? Depart, eternity. Okay? Ano yung A? Abandon. T, travel. H is heaven or hell. Depende yan sa'yo kung saan mo gustong pumunta. Wala namang gustong pumunta ng impyerno. Lahat tayo gustong pumunta ng langit. Pero sabi po, lahat daw ay papunta ng impyerno. Kasi nga, lahat tayo ay may kasalanan. Pero, sabi sa atin ng ating Panginoon, siya yung umako ng kasalanan, yung parusa natin. Kaya nga mapupunta tayo sa langit. Pero dahil nga dito sa ating pinag-aaralan, napakahalaga po na mapunta tayo at makasigurado tayo na heaven talaga ang punta natin. At malalaman daw natin, kasi ang sabi sa Bible, by their fruit, you will know them. May kita daw ito sa ating mga bunga. Lahat ng tunay na tumanggap ng kaligtasan, makikita mo nga ito sa bunga. Kaya nga po, if there is true conversion, di po ba may totoong na-convert ka, meron ding false conversion. Kaya wag daw po tayong malinlang at mapunta po sa hindi naman pala totoong ligtas. So gusto po natin ay genuine. Kaya sa pagpapatuloy po natin sa ating lesson, a genuine Christian, dito po sa ating libro, will exhibit the worthy life in all areas of life. Ito po daw ang nagpapakita na kung ikaw ay genuine, nag-e-exhibit ka. Ibig sabihin, sa lahat daw po ng areas ng buhay natin, nakakakitaan tayo ng pagiging Kristiyano. Okay? Hindi lamang po kapag magkaharap tayo dito ngayon. Baka dito mabait tayo. Pagkatapos natin dito, pag uwi natin, o hindi mo nakasama si sister, hindi mo nakasama si brother o si pastor, kasama mo na yung mga hindi naman sila nakakilala pa, ay mas worse ka pa. Mas salbahe ka pa sa kanila. Nakukuha po ba natin? Ha? Kasi po, sabi nga po sa ating libro, hindi lamang kapag magkakaharap-harap daw po tayo dito na kapag kasama mo ang kapatiran mo sa church, kasi baka mamaya yung Christian life mo ay artista ka lang. Sino rito yung gustong maging artista? Ano po ibig sabihin ng artista? Ibig sabihin, magaling kang umarte. Okay? Yun po ibig sabihin ng artista. You're just putting a facade. Sabi po sa libro, since a Christian worship service usually lasts for only 2 hours every Sunday. So, sa case po natin, sa Friday, sometimes it's just 1 hour. Okay? Then it is very tempting to just wear that mask. Nakamaskara ka lang. But believers are integers, not schizophrenics. Ibig pong sabihin, kapag Kristiyano daw po tayo, you are integers. O ibig sabihin, buo ka. Hindi ka kulang-kulang. Okay? As a Christian, kailangan buo daw po tayo. No? Andyan po yan sa slide natin. Okay? So, kung ang profession po natin, it must be backed by evidence. Okay? Tingnan niyo po sa testimony natin kanina, di po ba? Sabi nila, nagpapasalamat sila dahil dinala sila dito. The more na tayo po ay lumalalim, the more na nakakilala tayo sa Panginoon, the more na dapat nakakakitaan tayo ng pagiging Kristiyano natin. Okay? So, yung evidence daw po, dapat nakikita sa ating mga ginagawa. Amen po ba? Ha? Sabi po doon sa libro, God's design for Christians is that the outside must match the inside. So, ibig sabihin, kung ano yung sinasabi mo panlabas, no? Dapat,
yung nasa loob na nangyari, nakikita sa panlabas. Ito daw po yun, no? Which God prepared beforehand that we should walk in them. So how could you avoid this wearing of mask every Sunday? So paano daw po natin maiwasan yung magsuot ng maskara? So the Bible gives us the following. Sabi po dito, Christians' wives should be respectful and submissive to their own husbands. So ito na po, iniisa-isa na yung pamumuhay natin. Okay? So bilang mga asawang babae sa ating asawang lalaki, sabi dito sa Ephesians 5:22-24, may standard na dapat sinusunod tayo. Hindi sa standard na meron tayo bilang tao, pero dapat standard ng Diyos. Ano yung standard ng Diyos? Sabi po dito, God wants the wife to be submissive. Tingnan mo nga yung asawa ninyo kung kasama nyo ngayon. Sabi, maging submissive daw tayo and respectful to their husbands. Okay? Hindi ito gawa ng tao lamang. Ito po ay salita ng Diyos at utos ng Diyos. Madalas dito po nagkakaproblema sa isang tahanan. Hindi nagiging submissive yung asawang babae. Okay? So hindi po, kasi ang design ng Panginoon, dapat tayo ay maging submissive. Okay? Pero paano naman yung asawang lalaki? Sabi po, Christian husbands should love their wives sacrificially. So tingnan niyo po, no? Mas mabigat yung gagawin ng lalaki kasi nga inihantulad po ito sa ating Panginoon na inalay niya yung kanyang buhay sa church. So Christian husband should love their wives sacrificially. May pagsasakripisyo po yung asawa. So ibig sabihin, binibigay ng asawang lalaki lahat ng ikagaganda ng kanyang asawang babae. Kaya nga kapag tinignan niyo po yung mga asawa nating babae, diba, it is the reflection of their husband. Kung nakikita mong parang malungkot yung mga asawang babae, ibig sabihin, parang hindi ata inaalagaan ng asawa nila mga lalaki. Okay? So dapat po, we have to be take care sacrificially sa ating mga asawa. And then sa mga bata po, no, sa mga ating anak, ito din po dapat ang standard. Christian children should honor and obey their parents. So tingnan niyo po, no, vice versa po ito kung papansinin natin. Ibig sabihin, kung titignan niyo na I will honor and obey my parents, dapat ang parents din nakakakitaan ng magandang halimbawa. Kasi, paano ko i-obey ang aking magulang kung hindi naman mahalaga sa kanya patungkol kay Lord? Diba? Kaya minsan, mahirap magyaya ng mga anak natin. Mag-church tayo, mag-attend tayo ng gawain, ito, mag-aral tayo nito, magmanalangin tayo. Kung hindi naman sa'yo nakikita yun, mahirapan ka din na pilitin sila. Pero syempre, sabi nga po dito, kapag nakikitaan naman ang magulang ng magandang example, ito dapat ang gawin ng mga bata. They should honor and obey their parents. Okay? So, Christian parents should rear their children in the training and admonition of the Lord instead of leading them to discouragement and anger. So, di ba, tayo, naalala natin, ang kwento natin dati, ganito yung magulang natin noon, masyadong malupit, mahirap, di ba? Pero tayo bilang Kristiyano, standard natin kung ano yung nasa Bible na tayo hindi dapat daw nagbibigay ng discouragement at pinapagalit lang natin yung ating mga anak. Okay? And then, ano pa po, no? Hindi lamang daw po dapat tayo Kristiyano sa loob ng ating bahay, we are also to practice kung sino tayo bilang Kristiyano sa labas ng ating mga bahay. Sabi po dito, Christian employees, professionals, or household helpers should obey their superiors with respect, work as God-pleasers, exhibit devotion and commitment at work. Tapos, Christian employers,
businessmen naman, superiors or masters at home, should treat their workers with grace and impartiality. Kaya nga po, ang challenge po sa atin, are the people at home and in the workplace convinced that you are truly a saint? Kung tatanungin daw po ba yung mga anak natin o yung asawa natin, nasabihin natin, totoo ba yan si Sister Joy? Pag kayo-kayo lang, ay ganyan ba talaga yan? Na napakabait? O kaya tatanungin yung mga kasama ni Sister Joy, kunyari, sa labas. Totoo ba na si Sister Joy, ganyan ang ugali niyan pag kayo-kayo lang? Diba ba? Kaya dapat po, we convince po sila sa ating buhay Kristiyano na ito talaga yung normal natin bilang Kristiyano. Na para bang magtataka pa sila. Diba ba? Kasi, totoo naman po ang mga tao, madalas hindi kanya nakikita sa mga sinasabi mo. Nakikita kanya sa mga ginagawa mo. Nagmamasid lang sila. Ay, iba talaga ito. Talaga palang Kristiyano na to. Talaga palang binago na to ni Lord. Talaga palang totoo na yung sinasabi niya na siya ay nagbagong buhay na. Amen? Kasi kahit na lagi ka nagsasalita sa kanila ng mga Bible verse, nagsishare ka sa kanila, pero at the back of their mind, iniisip nila, sama-sama pa rin naman ang ugali mo Di ba? So, mahirap po yung ganon. Kailangan ma-convince po natin sila na yung pinamumuhay po natin ay normal talaga. Hindi yung nakamaskara ka lang. Okay? So, it's not enough to be called born again because the term has been generally misunderstood these days. Minsan nga po, hindi natin naintindihan, nagiging para bang palasak na yung word na born again. Nakala natin religion lang. Pero ang totoong ibig sabihin ng born again ay talagang ikaw ay patay dati, kaya nga born again. Nabuhay ka ngayon. Nagkaroon ka ngayon ng yung espiritu mo na buhay ulit ngayon. Kaya nga po yun po ang born again. Kaya nga kapag sinabi na born again ka, nakikita ba sa iyo yung meaning ng born again? Yun po ibig sabihin. So are they convinced that you have been born again? So magandang pag-isipan po ito. O nga no, pagka kasama ko ba sila, nakikita ba nila na ako ay iba na? O hindi pa rin? O baka pagkasama ko sila ay mas worse pa ako sa kanila? Yan? So next po, as a genuine believer, kapag isa na daw po tayong tunay na Kristiyano, then isa ka na ngayong kaaway ng kaaway. Okay? Meaning to say, you now live as an enemy of the devil. Tingnan niyo po ito, no? The whole armor of God. Ito po yung sinasabi sa Ephesians 6:10-18. Sabi po ganito, finally be strong in the Lord and in the strength of His might. Saan tayo magpapalakas? Sa lakas na meron ng ating Panginoon. Okay? So, suot sa atin ito. Put on the whole armor of God that you may be able to stand against the schemes of the devil. Again, lagi niyo pong tatandaan, ang kaaway, lagi kang gustong pabagsakin. Given na po yan. Di po ba, sino rito yung nagsalita ng, bakit nung nag-born again ako, parang mas lalong nahirapan ako sa buhay? Parang laging may problema ako. Ano lang po yun? Lies lang yun. Panlilin lang ng kaaway yun. Kaya minsan may nagsasabi sa yan kasi palit ka ng palit na relihiyon. Kaya ganyan tuloy nangyari sa iyo, di po ba? Bumalik ka na sa dating relihiyon natin. Hindi po Totoo na tong nakita mo, nakilala mo na ang katotohanan, babalik ka pa ba sa mali? Okay? So, inaatake tayo ng kaaway, kaya nga suot sa atin yung armor of God. Sabi that you may be able to stand against the schemes of the devil. For we do not wrestle against flesh and blood. Tandaan po natin yung kaaway natin, hindi natin siya nakikita. Okay? Probably, ginagamit yung tao para atakihin tayo.
Pero, ang battle talaga, sabi po dito, but against the rulers, against the authorities, against the cosmic powers over this present darkness, against the spiritual forces of evil in the heavenly places. Tingnan niyo po, no? Ang dami po umaatake sa isang Kristiyano. Kaya nga, anong sabi ng Panginoon? Therefore, take up the whole armor of God. Available ito sa lahat ng Kristiyano. Na isuot daw natin that you may be able to withstand in the evil day. Tapos, and having done all, to stand firm. So, stand therefore, having fastened, ito na po yung armor of God, the belt of truth, isa, having put on the breastplate of righteousness, pangalawa, and as shoes, pangatlo, for your feet, having put on the readiness given by the gospel of peace, pangapat, in all circumstances, take up the shield of faith. Panglima, with which you can distinguish all the flaming, and take the helmet of salvation and the sword of the Spirit. So, anim po lahat yan, which is the word of God, praying at all times in the Spirit with all prayer and supplication. To that end, keep alert with all perseverance, making supplication for all the saints. Tingnan niyo po, no? So, ito daw po yung gagawin natin. Kaya nga po, believers are warrior saints, not allies of the devil. So tayo daw po ay mandirigma. Kailangan ready ka lagi sa battle. Kadalasan tayo, pupunta ka sa labanan, walis tingting ang dala mo. Tsinelas, paano mo matatalo yung kaaway? Okay? So kailangan susod daw po natin ito. So paano daw po ba tayo maging kaaway ng demonyo? We have to be prepared always for battle. Kailangan ready daw po tayo lagi sa battle. That's why we need to put on the spiritual armor that God has provided for us and stand firm against the schemes of the devil. So ano daw po itong mga spiritual armor na to, no? So again, sabi po doon, number 1, belt of truth. Ibig sabihin ng belt of truth, dito po madalas natatalo ang mga Kristiyano eh. Ano ibig sabihin ng belt of truth? Ibig sabihin, ano yung sinasabi sa Bible? Ano yung katotohanan? Ibig sabihin, aral ka dapat sa Bible. Hindi yung napakinggan mo lang yung sermon ng Sunday, pero wala ka nang ginawa. Wala kang personal study. Hindi ka nagde-devotion, hindi ka nagbabasa ng Bible, wala kang plano. Ilang taon ka na sa pagiging Kristiyano mo ang alam mo pa rin for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Di ba? At least may memory verse ka, pero yung iba nagkakamali pa. Meaning to say, kailangan, aral po tayo kasi nga, ang kalaban mo kaaway Tingnan niyo po, nung tinemp ang ating Panginoong Jesus, anong ginamit ni Satanas? Word of God. Di ba? Pero, ang lakas din ng loob ni Satanas. Word of God si Jesus. Siyang salita. Pero salita din ang ginamit niya. Diba? Para bang isa iniisip ko, parang wala ding isip si Satanas, no? Pero meaning to say, ganun siya mapanlin lang. Paano ba bumagsak ang tao? Sa deception ni Satanas Diba? Ano sabi? Did God really say? Totoo ba na sinabi? Di ba binalik niya kay Eva? Yung sinabi ni Eva sa kanya, hindi kami po pwedeng kumain yung bunga na yan. Kasi pag kumain kami niyan, ganito mangyari. Di ba? Binalik ulit. Binigyan ng doubt. Kaya nga tayo po, kailangan, hindi po pwede na hindi natin kabisado yung fundamentals natin. Kasi again, baka mamaya, pagkatapos yung po rito sa Macau, babalik ulit kayo sa dati ninyong nakagisnan na relihiyon. Ibig sabihin, wala kayong natutunan. Kahit mag-10 taon tayo rito, 20 years tayo rito, baka mamaya, hindi ka naman talaga genuine. Kasi hindi mo alam yung salita ng Diyos Again, wag po tayong basta maloloko, may isahan ng kaaway. Sabi mo sa libro, ignorance of biblical truth has left many Christians unprepared for spiritual warfare and thus vulnerable to demonic attacks. Okay? Marami po ang nanlilinlang na ngayon. Sabi nga po, in the last days, ang labanan is deception.
many will be deceived. Marami namang false teachers eh. Magulat ka na lang, yung mga dati mong kakilalang pastor, ang tinuturo na ngayon, puro mga false teachings. Magtataka ka, bakit? Di ba? Kasi, kala mo totoo yung kasama-sama mo, pero after a few years, mali na yung mga tinuturo nila. Kaya nga kailangan maging Bereans tayo lahat. Ito po yung ibig sabihin. Okay? So number 2, breastplate of righteousness. The breastplate of righteousness is your protection against the devil's assaults on your mind and emotions. Tandaan po natin, again, yung kaaway, laging nandyan yan. Nandito nga ngayon yan sa tabi natin ngayon Naniniwala po ba kayo? Tingnan ninyo, inaantok na kayo. Tulog ka na, pagod ka, di ba? Kaaway po yun. No? Laging bumubulong ang kaaway sa atin. Kaya nga, we have to protect ourselves ng breastplate of righteousness. Meaning to say, alam mo na matuwid ka. Tingnan nyo po, no? Ang breastplate of righteousness is what Jesus has done for you on the cross. Minsan bubulong sa atin, bakit ka tumatayo? Hindi ka naman karapat dapat tumayo. Bakit ka nagpapagamit? Hindi ka naman karapat dapat magpagamit. Pero kung may breastplate of righteousness tayo, nakakatayo tayo kasi nga, hindi dahil sa sarili nating kakayanan. Hindi dahil sa magaling tayo, mabuti tayo. Mabuti ang Diyos sa buhay natin. Siya ang dahilan bakit ka nakakatayo. Amen. Kaya ito po yung ibig sabihin ng breastplate of righteousness. Righteousness ni Lord yung nakabalot sa atin, kaya walang magagawa ang kaaway doon. Kahit ano pa pong turo niya sa daliri niya. Ikaw, wala kang karapatan na tumayo diyan magpagamit, hindi po. No? May righteousness po tayo kasi po ito po nilagay na sa lahat ng anak ng Diyos the moment na naligtas tayo. Tingnan niyo po ito, no? Sabi po doon, indeed I count everything as lost because of the surpassing worth of knowing Christ Jesus my Lord. For His sake I have suffered the loss of all things and count them as rubbish, in order that I may gain Christ and be found in Him, not having a righteousness of my own that comes from the law. Ang bait-bait ko, lahat sinusunod ko. Hindi ko po pwedeng ibilang yan. No? But that which comes through faith in Christ. Kasi, I have faith, I believe that Jesus Christ saved me, loved me. Kahit hindi ako karapat-dapat. Ito po ibig sabihin ng righteousness. Sabi nga po again, for our sake, He made Him to be sin who knew no sin. Dahil sa kapakanan natin. Yung ating Panginoon na walang kasalanan, naging kasalanan siya para yung righteousness niya ibalot daw sa atin. Sabi dito, so that in Him we might become righteousness of God. Okay? So as long as you're wearing this breastplate, you're safe from the condemning accusations of the devil. And then next po, no, ano pa po yung meron tayong armor of God? Next po, boots. Ibig sabihin, sapatos. Meron daw po tayong sapatos o sandals, meaning to say, nasa sa iyo ang paanayan na nagdadala ng mabuting balita. You have the capacity na gamitin ka ni Lord para ang isang tao na papunta dapat sa impyerno ay siya ngayon ay may snatch mo, maliligtas. Huwag mong kakalimutan yan. Kaya nga daw po, naka-ready dapat tayo kasi gagamitin tayo ni Lord para mag-share ng mabuting balita. Naniniwala ba po ba kayo araw-araw may napupunta sa impyerno? At kapag napunta na sila sa impyerno, wala nang balitaan. Kaya nga po nakakaawa ang isang tao kapag nasa kanya ng lahat, sabihin mo successful siya, pero sa impyerno pala siya pupunta. Pero tayo na anak na ng Diyos, tayo daw po ay meron pong kapasidad para po gamitin ni Lord kasi nga, ganun din tayo, ginamit din ng ibang tao para tayo makakilala. Kaya dapat ready daw tayo. Okay? Kaya ito po yung isang armor na meron tayo. And then number 4, shield of faith. Ito po yung sinasabi sa libro, throughout the Bible, ito daw yung pinapakita sa
Bible, ito daw yung pinapakita sa atin. Kaya mahalaga yung faith. Yung faith hindi mo nakikita eh. Pero it is impossible to please God without faith.